Kabanata 1021. Hindi naman mahalaga kung may peklat ang isang lalaki. Pero mukhang masakit talaga yon. Naalala ni Lupin ang sugat kaya nakaramdam siya ng awa. Kahit kagatin siya ng sobrang lakas, ni hindi siya umangal. Mas inalala pa niya ang sugat mo. Oo, sa palagay ko mali ang pagkakaintindi ko sa kanya noon. Mabait pala talaga siya, seryosong sabi ni Hailey. Pati nga si Dr. Felch pinuri siya. Nanatiling tahimik si Charlotte at inalala ang mga nangyari kagabi. Naalala niya ng bahagya na kinagat niya ang sarili. Para pigilan siyang saktan ng sarili, iniabot nito ang kamay niya. Tapos na ako. Pagkatapos gamutin ang sugat, paalala ni Hailey, bumaba ka na, Charlotte. Maraming ginawa si Mr. Knock na dumplings at hinihintay ka na para sabay kayong kumain ng almusal. Sige. Itabi mo ang medical kit at bumaba ka na rin para mag-almusal. Hinaplos ni Charlotte ang kamay ni Hailey. Sige. Pagkaalis ni Hailey, nagsimulang magbihis si Charlotte. Samantala, napansin ni Lupin. Maaga siyang nagising kanina at 2 oras niyang inihanda ang almusal. Talagang nag-effort siya. Mukhang mahal ka niya at ang mga bata. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Charlotte. Agad yumuko si Lupin at hindi na nagsalita pa. Ngayong kayo na ni Ben, pinagtatanggol mo na si Zachary. Diretsahang sabi ni Charlotte, huwag mong akalaing hindi ko alam ang mga balak mo. Miss Lindbergh, ako, kahit mabait siya ngayon, hindi nito binubura ang mga pagkakamali niya noon. Paano mo maikukumpara ang maliliit niyang kabutihan ngayon sa mga nagawa niya dati? Bagamat kay Lupin niya sinasabi ang mga salita, para rin iyon sa sarili niya. Paulit-ulit niyang pinaaalalahanan ng sarili na huwag bibigay. Hindi pa siya nakakapaghiganti. Kung bibigay siya ngayon, masasayang lang ang lahat ng pinagdaanan niya at ang pagkamatay ni Mrs. Berry. Oo nga, tama ka, hindi na muling nagsalita pa si Lupin. Wala akong tutol kung kayo ni Ben. Nang mapansin ni Charlotte ang lungkot sa mukha ni Lupin, pinatahan niya ito. Kung may plano kayo para sa hinaharap at hindi makakompromiso ang interes ng mga Lindbergh, kakausapin ko si Danrick para sa inyo. Pero huwag niyong asahang mapapatawad ko si Zachary. Magkaibang bagay iyon. Alam ko, pasensya na. Sunod-sunod ang paghingi ng tawad ni Lupin. Tinapik ni Charlotte ang balikat nito. Pagkatapos magpalit ng sapatos, mabilis siyang bumaba. Dahil maganda ang pakiramdam niya ngayon, balak niyang tingnan ang South Sea. Kahit natigil ang proyekto, may perang naibalik. Pero gusto pa rin niyang silipin kung maaari pa itong paunlarin. Mommy, kain na tayo ng almusal. Nasa dining room na ang 3 bata. Nang makita ang mga dumplings sa harap nila, halos magtulo na ang laway nila sa gutom. Paparating na ako. Mabilis na bumaba si Charlotte. Nang makita ang mga bata, masigla siyang ngumiti. Magandang umaga, Robbie, Jamie at Ellie. Magandang umaga, Mommy. Sabay-sabay na bati ng mga bata. Ang saya, tinulungan ni Sam si Dr. Felch papunta sa mesa. Dr. Felch, mabilis na lumapit si Charlotte para salubungin siya. Magandang umaga po, Dr. Felch. Masiglang bati rin ng mga bata. Magandang umaga, tuwang-tuwa si Dr. Felch sa kanila. Ang saya ng pamilyang ito. Masaya araw-araw, pati gana mo sa pagkain tataas kapag sabay-sabay na kumakain. Ha ha ha. Tama ka, Dr. Felch. Ganoon din ang pakiramdam ko. Tawang-tawa rin si Mrs. Ralston habang daladala ang mga dumplings. Ang pinakamasayang bahagi ng araw ko ay yung makita kayong kumakain ng mga luto ko. Pero ngayong si Mr. Zachary ang gumawa ng lahat ng dumplings, mula sa pagmamasa ng dough, pag-prepare ng palaman, hanggang sa pagluluto. May sugat sa kamay niya, kaya siguraduhin hindi mabasa. Paalala agad ni Dr. Felch. Sinabi ko kay Sam na gamutin na yun kanina, pero sabi niya mamaya na raw pagkatapos kumain. Sinabihan ko siya pero ayaw makinig, mukhang alalang-alala si Mrs. Ralston. Pero ako naman ang nagmasa ng dough, kaya hindi talaga siya nabasa. Mabuti naman, masayang nagsalo ang pamilya sa almusal. Habang inaasikaso ang 3 bata, paminsan-minsan ay kinakausap ni Zachary si Dr. Felch. Muling binanggit ni Dr. Felch ang nangyari kagabi. Pagkatapos mong kumain, pumunta ka sa laboratorio. Titingnan ko ang mga mata mo. Ayos lang ang mga mata ko. Hinahalo ni Zachary ang oatmeal para kay Ellie.
Umaangat ang singaw kaya bahagyang malabo ang paningin niya. Sinulyapan siya ni Charlotte. Bukod sa namumula ng kaunti, ayos naman ang mga mata nito. Siguro hindi lang ito masyadong nakatulog. Kahit mukhang maayos na ang mga mata mo ngayon. Pinikit ni Dr. Felch ang mga mata habang mabusisi na tinatitigan si Zachary. Ayos lang talaga. May langaw lang na damapo sa mata ko kahapon. Lumapit si Zachary kay Ellie para subuan ito ng oatmeal. Biglang tumunog ang telepono niya kaya kinuha ni Charlotte ang mangkok mula sa kamay niya. Ako na. Iniabot ni Zachary ang mangkok bago siya lumayo at sinagot ang tawag. Magsalita ka. Tulad ng inaasahan mo, nag-uulat ng mahalagang bagay si Ben sa tawag. Kumunot ang noo ni Zachary pero agad din siyang bumalik sa seryosong anyo at mariing nagutos, naiintindihan ko. Bantayan mo muna ng mabuti. Okay. Pagkababa ng tawag, bumalik si Zachary sa lamesa at kinuha ang mangkok mula kay Charlotte. Ako na. Tahimik niyang pinakain si Ellie ng oatmeal, tapos pinunasan ang bibig nito at mahinahong sinabi, Ellie, magiging abala ako sa trabaho sa mga susunod na araw, kaya hindi muna kita makakasama. Kailangan mong magpagamot ng maayos, ha? Opo, alam ko, tumanggo si Ellie. Daddy, magtrabaho ka na lang. Kami na ang bahala kay Ellie. Matapang na sabi ni Jamie habang pinatong ang kamay sa dibdib. Hindi mo na rin kailangang samahan kami sa gabi. Marunong na kaming maglaro ng chess. Hindi muna ako dito titira sa mga susunod na araw, hinaplos ni Zachary ang ulo nito. Maraming trabaho sa opisina kaya kailangan kong doon muna manatili. Lahat ay nabigla sa narinig. Pati si Charlotte ay nagulat. Akala niya'y wala na siyang nararamdaman para dito. Pero nang marinig niyang aalis ito, may kakaibang lungkot siyang naramdaman. Siguro dahil naging masyadong maayos at masaya ang samahan nila nitong mga araw, kaya masyadong biglaan ang pagbabagong ito. Pero agad ding bumalik sa sarili si Charlotte. Nagkunwaring walang pakialam at sinabing, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa mga bata. Ayaw mo ba akong ihatid? Nakangiting biro ni Zachary habang nakatitig sa kanya. Sira ka ba? Sinulyapan siya ni Charlotte at inis na sagot, tuwang-tuwa nga ako na mawawala na ang malas na gaya mo. Hindi totoo yan, di ba? Matapang na asar ni Zachary. Ikaw, sige na, aalis na ako, niyakap ni Zachary ang tatlong bata. Babalik ako pag natapos ko ang mga gawain sa trabaho. Gaano ka katagal magiging abala, Daddy? Maluhaluhang tanong ni Ellie habang nakatingin sa kanya. Hindi masyadong matagal. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ingat ka, Daddy. Kahit si Jamie ay ayaw din, pero nagpakatatag. Pagkatapos mo dyan, isama mo kami sa amusement park. Pangako, sabay fist bump nila bago siya tumingin kay Robbie. Robbie, bakit tahimik ka lang? Bigla lang ako nagulat. Hindi ko inakalang ganito na pala kabigat ang sitwasyon. Seryosong sagot ni Robbie habang tinitigan si Zachary. Malaki talaga ang epekto ng opinyon ng publiko. Nang marinig ni Charlotte iyon, nalito siya. Hindi tulad nina Jamie at Ellie na walang alam ni Robbie ang pinagdadaanan ngayon ni Zachary. Bilang batang magaling sa IT, araw-araw siyang nanunood ng finance news at sumusubaybay sa takbo ng negosyo. Alam niya na mula nang pumutok online ang mga iskandalo ni Zara, matindi ang naging epekto sa Divine Corporation at sa Knock Group. Akala niya noon, kayang ayusin ni Zachary ang lahat. Pero nang marinig niyang kailangan na nitong tumutok sa opisina para harapin ito, napagtanto niyang mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaakala. Kahit na parang hindi naapektuhan ng laban ng pangnegosyo ng mga Knock at Lindbergh ang mga bata, malinaw na naapektuhan pa rin sila. Unti-unting nangyayari ang kinatatakutan ni Charlotte. Huwag kang mag-alala, maaayos ko ito, hinaplos ni Zachary ang ulo ni Robbie. Bata ka pa, kaya huwag munang alalahanin ang mga ganitong bagay. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Robbie na halatang nag-aalala pa rin. Ang kulit mo, hindi ako matatalo, muling ibinalik ni Zachary ang mayabang niyang aura at tinapik ang dibdib. Ganito lang kasimpleng problema, hindi ako matitinag. Mabuti naman kung ganon. Nang makita niyang tiwala si Zachary, napabuntong hininga si Robbie. Ingat ka palagi. Alam ko, pinisil ni Zachary ang pisngi nito bago lumingon kay Charlotte at iniunat ang mga kamay. Halika, yakapin mo rin ako. Lumayas ka.
Malamig ang tingin ni Charlotte sa kanya. Pero hindi sinasadyang napatingin siya sa nakabandage na kamay nito. Mukhang malakas talaga ang pagkakakagat ko kagabi. May kaunting guilt siyang naramdaman, pero pinilit niyang itago iyon sa likod ng malamig na kilos. Haha, hindi naman iyon ininda ni Zachary. Sa halip, magiliw niyang ginulo ang buhok niya. Tapos nagpaalam sa mga bata. Aalis na ako, mag-behave kayong lahat, ha? Bye, Daddy. Kumaway ang mga bata habang papalayo si Zachary. Pagkatapos mong magtrabaho, pumunta ka rito. Susuriin ko ng maayos ang mga mata mo, paalala ni Dr. Felch. Sige, salamat po, Dr. Felch. Tumango si Zachary habang nakangiti. Isang tauhan mula sa tirahan ng mga Noct ang bumaba habang dala ang mga bagahe. Sa labas, nakahanda na ang sasakyan ni Marino. Mula sa bintana ng sasakyan, sinulyapan niya si Morgan sa malayo. Nagtagpo ang mga mata nila, pero hindi naglakas loob si Morgan na lumapit o batiin siya. Mommy, gusto kong ihatid si Daddy. Agad tumakbo palabas si Jamie matapos sabihin iyon. Sumunod din si Robbie. Mommy, gusto ko rin sumama. Naging sabik si Ellie. Sige, sasamahan ko kayong lahat. Karga si Ellie, sabay-sabay silang lumabas para ihatid si Zachary. Pagkawagayway sa mga bata, sumakay na si Zachary sa sasakyan. Nang makita ni Ellie na paalis na ang kotse, bigla siyang napaiyak. Nang marinig ang hikbi ni Ellie, napaluha rin si Jamie. Pero pinigilan niyang humikbi at nagpipigil ng tunog. Samantala, namumula ang mata ni Robbie habang tahimik na nakayuko. Okay lang yan. Si Daddy, papasok lang sa opisina para magtrabaho. Hindi ibig sabihin nun na hindi na siya babalik. Pang-aaliw ni Charlotte, kung nami-miss niyo siya, pwede niyo siyang tawagan. Gusto ko pong makita si Daddy araw-araw, umiiyak si Ellie habang nagsasalita. Gusto ko po magkasama tayong pamilya habang buhay. Ako rin, sambit ni Jamie habang pinupunasan ng luha. Masaya talaga ako nitong mga nakaraang araw. Kahit walang sinabing kahit ano si Robbie, ang kilos niya ang mas nakakaalarma. Habang tinitingnan ng mga bata, puno ng emosyon si Charlotte. Gustong-gusto niyang maging masaya ang mga anak niya araw-araw. Pero hindi siya makapangakong ganoon ang mangyayari. Kaya ang tanging paraan niya para patahanan sila ay ang palitan ng usapan. Matagal pa bago niya napatahan ang mga bata. Pagkatapos, bumalik na sila sa pang-araw-araw nilang gawain. Si Ellie ay sumailalim sa gamutan, habang sina Robbie at Jamie ay nagpatuloy sa kanilang online classes. Marami pa ring kailangang asikasuhin si Charlotte, kaya nagtungo siya sa study room para magtrabaho. Dumating si Lupin na may dalang mga dokumentong kailangang pirmahan. Sumunod si Morgan para magulat. Nang makita ni Lupin ang masayang mukha nito, tinukso niya ito, in love talaga. Kahit saglit lang kayo magkatinginan, kahit malayo, masaya ka na buong araw. Marunong ka lang mang-asar, sagot ni Morgan habang namumula ang pisngi. Ikaw ba, nalungkot ka kasi wala si Ben? Kalokohan, hindi agad na depensa ni Lupin. Akala mo siguro kasing sabik ako gaya mo. Nagmamatigas ka lang, biro ni Morgan. Halos kalahating buwan na mula nang huli siyang magpakita. Siguradong mismo na siya. Ano naman ang mamimiss ko sa kanya? Hindi siya nagpakita ng kalahating buwan. Gulat na tanong ni Charlotte habang lumingon kay Lupin. Anong ginagawa ni Ben? Hindi ko rin alam. Matapos nilang ihatid ni Mr. Noct at ang mga bata, hindi na siya muling nagparamdam. Nagkukunwaring walang pakialam si Lupin habang sinasabi, nag-message ako sa kanya, pero sabi niya abala raw siya. Simula noon, hindi ko na siya pinansin. Nag-away ba kayo? Tanong ni Morgan na halatang nag-aalala. Hindi, kahit na may sama ng loob si Lupin, pinigilan siya ng kanyang pride na aminin iyon. Sa halip, nagyabang pa siya, wala akong pakialam kung mag-message siya o hindi. Huwag kang ganyan, tumigil ka. Malamang pa ang tinig ni Charlotte kaya agad natigil si Morgan. Hanapin niyo agad ang galaw ni Ben. Nang makita ni na Morgan at Lupin ang seryosong mukha ni Charlotte, agad din silang naging seryoso. Naiintindihan, agad umalis si Lupin para sundin ang utos. Miss Lindbergh, pinaghihinalaan niyo ba na may nangyari sa panig ni Mr. Noct? Tanong ni Morgan na may kaba. Imposible naman siguro. Bantayan mo si Marino at alamin mo kung saan siya at si Zachary patungo.
Ulat mo sa akin lahat ng lokasyon nila. Utos ni Charlotte. Opo, Miss Lindbergh, agad itong umalis nang hindi na nagtatanong pa. Pagdating sa opisyal na usapan, seryoso sina Lupin at Morgan sa bawat utos ni Charlotte. Hindi nila hinahayaang maapektuhan ang misyon dahil lang sa personal na damdamin. Alam na alam iyon ni Charlotte, kaya may tiwala siya sa kanila. Kabaligtaran naman kay Zachary, hindi siya ganun kakumpiyansa. Noong una, akala niya talaga ay nagtatrabaho lang si Zachary. Pero nang mabanggit ni Lupin at Morgan na matagal nang walang balita kay Ben, doon na siya nagduda na may kakaiba. Si Ben ay assistant ni Zachary. Saan man ito magpunta, palaging kasama niya si Ben. Kahit sabihin pang hindi ito nakikituloy sa kanila dahil sa abala, hindi pa rin sapat ang paliwanag sa pagkawala nito. At pati si Lupin, hindi na rin kino-contact. Malinaw na may mali. Alam ni Charlotte mula pa noon na sina Ben at Marino ay lumapit kina Lupin at Morgan dahil utos iyon ni Zachary. Kung kaya niyang gamitin ang mga tauhan niya para mang-alap ng impormasyon, kaya rin iyon ni Charlotte. Isang mata kapalit ng isang mata. Bukod pa sa banggaan ng dalawang pamilya sa negosyo, ay may mas malalim pa silang alitan, si Zora. 2 taon na ang nakalipas mula nang utusan ni Zora si Sharon para ipapatay siya sa T-Nation at ipapatay si Mrs. Berry. Kailangan niyang maghiganti para sa kasalanang iyon. Pero kahit gaano pa siya kasigasig at kahit lahat ng tauhan niya ay ginamit na, hindi pa rin niya mahuli si Zora. Minsan, muling lumitaw si Zora at tangkaing paslangin siya, pero nakatakas pa rin ito. Talaga bang magaling si Zora? O may nagtatago sa kanya? Matagal nang may kutob si Charlotte tungkol dito. Nang protektahan ni Zachary si Sharon at itinago ito sa Southridge, labis ang galit niya. Ang dahilan lang kung bakit hindi siya tuluyang nagalit noon ay dahil nalason si Ellie at mas mahalaga iyong gamutin muna. Bukod pa roon, nalaman ni Charlotte na minamanmanen pala ng mga tauhan ni Zachary si Sharon at nangangalap sila ng ebidensya tungkol sa pag-utos ni Zora sa kanya. Kaya minabuti ni Charlotte na pagmasdan muna ang mga kilos nila at alamin kung talagang gagamitin ni Zachary si Sharon para mahuli si Zora. Dahil si Sharon ay isa lamang kasangkot, ang tunay na utak ay si Zora. Pero ngayon, may bago nang hinala si Charlotte. Baka si Zachary o si Henry ang nagtatago kay Sharon. At ang dahilan kaya sobrang abala si Ben ngayon ay dahil doon. Kung totoo yun, nalampasan na nila ang hangganan ni Charlotte. Miss Lindbergh, mabilis na bumalik si Lupin para mag-ulat, nalaman kong sinusundan ni Ben ang lokasyon ni Zora. Pero hindi ko na siya mahanap ngayon at nakapatay ang cellphone niya. Hindi na siya makontak kahit papaano. Ipagpatuloy mo ang paghahanap sa kanya, mariing babala ni Charlotte. Napakahalaga nito. Kahit pa may relasyon kayo, tandaan mong ako ang amo mo. Naiintindihan. Huwag po kayong mag-alala, Miss Lindbergh. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1025. Miss Lindbergh. Dumating si Morgan nang nagmamadali para mag-ulat, dinala nga ni Marino si Mr. Nock pabalik sa Divine Corporation. Narinig kong may board meeting daw na tinawag. Inutusan pa ni Mr. Nock ang lahat ng management staff na mag-overtime, at kung kinakailangan, magpalipas ng gabi sa opisina. Gagawin daw ang lahat para maresolba ang problema. Mukhang wala naman yatang problema, ani Lupin habang tinitingnan si Charlotte ng may pag-aalinlangan. Ituloy pa rin ang pagbabantay sa kanya, utos ni Charlotte. Tingnan kung talagang magpapalipas siya ng gabi sa opisina. At kung kinakailangan, subukang makakuha ng impormasyon kay Marino. Gets? Nagtapos siya ng may pag-iisip sa tinig. Copy that, sagot ni Morgan habang tumango. Sige, alis na kayo, sabi ni Charlotte sabay kumpas ng kamay. Pagkaalis ng dalawa, umupo si Charlotte sa puting leather na sofa. Tinitigan niya ang mga dokumentong nasa kamay, pero wala siyang gana para dito. Puro kalituhan ang laman ng isip niya. Kamakailan lang, labis siyang humanga sa mga pagbabago kay Zachary. Kumpara sa dati niyang pagiging mayabang at malamig, naging maunawain at maalaga ito ngayon. Ibinaba pa niya ang pride niya para sa iba. Dahil sa pagbabagong ito, nagsimula na namang manghina ang puso niya.
Lalo na't iniligtas siya ni Zachary at isinugal pa ang buhay niya kagabi. Kahit hindi na sila magkatuluyan, gusto na lang ni Charlotte na matapos na ang alitan ng kanilang mga pamilya. Okay na sa kanya na huwag na lang silang magkita basta't walang gulo. Para na rin sa mga bata, na ayaw niyang mapagitnaan pa ng away. Pero hindi pa rin niya kayang palampasin ang pagtatago ni Zachary kay Zora. Para sa mga anak, handa na niyang kalimutan ang ginawang kasalanan ng pamilyang Noct sa kanya. Pero hindi niya kayang patawarin sina Zora at Sharon sa kahihiyang dinanas niya sa T-Nation. At higit sa lahat, kailangan niyang iganti ang pagkamatay ni Mrs. Berry. Hindi na pwedeng pag-usapan ang dalawang bagay na yon, linya na niya yon. Sana lang hindi lumampas si Zachary sa linya niyang yon. Dahil kapag ginawa niya, hindi rin siya palalagpasin ni Charlotte. Parang may kutob si Zachary habang nasa loob ng kanyang Rolls Royce. Bigla siyang napaatsing, habang tinatakpan ng mukha, napatigil siya at napakunot noo. Sigurado akong sinisigawan na naman ako ni Charlotte sa isip niya. Tama ka, Ani Marino nang may kaba. Binabantayan tayo ni Morgan. Mukhang nagdududa na si Miss Lindbergh. Matalino naman talaga siya, kaya natural lang na magduda, sagot ni Zachary. Lalo na't may dalawang espiya siya. Hindi po ako espiya, loyal ako sa inyo, agad na sagot ni Marino. Ayos lang yan, unahin mo na lang ang girlfriend mo, ani Zachary na may pag-unawa. Kapag may tinanong siya, sabihin mo lang ang totoo. Hindi ko po kaya, hindi ko po talaga sinabi kahit ano tungkol sa inyo, promise. Tugon ni Marino. Sinasabi ko nga sa'yo na sabihin mo ang totoo. Gets mo ba? Sagot ni Zachary na halatang naiinis. Ang bobo mo naman minsan. Ha! Naguluhan si Marino. Totoong may inaasikaso si Mr. Noct sa opisina. Kaya kung magtanong siya, sabihin mo lang yun. Bukod doon, sabihin mong wala ka ng alam, paliwanag ni Bruce. Sige po, sagot ni Marino habang tumango. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan mula sa labas, bumaba na si Zachary. Diretso siyang pumasok sa elevator papuntang ika-68 palapag. Pagkapasok nila sa elevator, tumunog ang cellphone ni Ben. Mr. Noct, kumpirmado po. Nasa poder po ni Mr. Henry si Miss Noct. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zachary. Napangiwi siya at napamura, anak ng tinapa. Kalmado lang po, Mr. Noct, sabi ni Ben. Binabantayan ko pa rin po sila. Si Spencer ay nag-aayos pa ng private jet. Mukhang gusto nilang ilabas si Miss Noct palabas ng HCT ng palihim. Ano po ang utos ninyo? Hindi sila kikilos sa ngayon. Siguradong maghihintay sila ng dilim, bantayan mo pa rin sila, at hintayin ang utos ko. Opo, sinusubukan ni Zachary na hanapin si Zora habang nangangalap ng ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Layunin niyang dalhin ito sa hustisya. Sa huli, isinasaalang-alang pa rin niya ang damdamin ni Henry. Anak pa rin kasi niya si Zora. Kung papatayin siya ng mga Lindbergh, tiyak na masisira ang loob nito. Mula noon, lalo lamang lalalim ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahil sa ugali ni Henry, siguradong lalaban siya sa mga Lindbergh habang siya ay nabubuhay. Walang mananalo kapag nangyari iyon. Kaya ang solusyon ni Zachary ay hulihin si Zora at isuko ito sa mga awtoridad. Sa ganitong paraan, natupad niya ang tungkulin niya kay Charlotte at napigilan ang lalo pang paglala ng alitan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Kung hahatulan man siya ng kamatayan ng batas, iyon ay dahil nararapat lang. Walang ibang pwedeng sisihin si Henry. Ngunit hindi inakala ni Zachary na magkamali si Henry at itago ang isang kriminal. Kung malaman ito ni Charlotte, siguradong lalaki ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahil sa pagkabalisa, ang gusto na lang ni Zachary ngayon ay maresolba ang problema. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano. Hindi niya pwedeng galitin si Henry, pero hindi rin niya pwedeng palayain si Zora. Kailangan ding maging lihim ang lahat. Mr. Noct, bakit hindi tayo maglatag ng bitag sa paliparan? Pwede nating hulihin si Zora at isuko sa pulisya habang wala si Ginoong Henry, mungkahi ni Bruce. Kung handa siyang isugal ang lahat, siguradong siya mismo ang maghahatid kay Zora sa paliparan. Paliwanag ni Zachary ng mahinahon, hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikitang nakasakay si Zora sa eroplano.
Sa ganung kaso, bakit hindi natin silipin ang kanilang pribadong jet, tanong ni Bruce. Huwag kang gumawa ng anumang kilos na mag-aalerto sa kanila. Napakunot noo si Zachary. Opo, hindi na muling nagmungkahi si Bruce. Maaari ka nang umalis. Gusto ni Zachary na mapag-isa muna. Opo, yumuko si Bruce. Kinulong ni Zachary ang sarili sa kanyang opisina ng 7 oras. Alas 4 na ng hapon nang ipatawag niya si Bruce. Inabot niya ang isang USB drive at iniutos, ibigay mo ito sa pulis. Ngayon din. Opo, maingat na tinanggap ito ni Bruce at agad na nagtungo sa istasyon ng pulis. Pagkatapos, tinawagan ni Zachary si Lucy. Sabihin mo sa legal team ng kumpanya na pumunta agad sa opisina ko. Opo, ipinasa ni Lucy ang utos. Sa loob-loob niya, alam niyang may malaking nangyayari. Ngunit hindi siya nang ahas magtanong. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang legal team ng Knock Group. Ipinahayag ni Zachary sa kanila. Sa ngalan ko, tanggalin si Zora bilang miyembro ng board ng Knock Group at kumpiskahin ang lahat ng shares na hawak niya. E-freeze din ang lahat ng shares ni Chris at suspindihin ang lahat ng posisyon niya sa Knock Group. Bahala na kayo kung paano ito gagawin sa legal na paraan. Gusto ko tapos na ito bago mag-alas 5. Pagkatapos niyan, e-anunsyo nyo ito gamit ang opisyal na channels ng kumpanya. Naiintindihan. Nagtinginan ang mga abogado sa isa't isa ng may kaba. Dahil na rin sa mga ibinunyag online tungkol sa mga kasalanan ni Zora na sumira sa reputasyon ng Knock Group, maiintindihan kung bakit kailangang gawin ni Zachary ang mga hakbang na ito. Pero ang mga shares ni Zora at Chris ay regalo mismo ni Henry. Kung wala ang pahintulot niya, walang may lakas ng loob na kumilos. Ako ang bahala kay Lolo. Sundin niyo lang ang utos ko. Hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon, kaya ako ang may kontrol sa lahat ng desisyon sa Knock Group. Opo, umalis ang mga abogado na hindi na nagtatanong pa. Alam naman ng lahat na si Zachary ang paborito ni Henry. Matagal na niyang itinakda si Zachary bilang tagapagmana. Bukod pa riyan, si Zachary na ang nagpapatakbo ng Knock Group sa mga nakaraang taon at ni minsan ay hindi kinuwestiyon ni Henry ang mga desisyon niya. Kaya't kahit medyo labag sa batas, sinunod pa rin siya ng lahat. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamilya Knock habang nagpalabas naman ng warrant of arrest ang pulisya para kay Zora. Pagkalabas ng balita, agad itong naging usap-usapan. Sa mga nakaraang linggo, bumagsak ng husto ang presyo ng stock ng Knock Group dahil sa mga ibinunyag kay Zora. Kahit malala ang epekto nito, wala namang ginawa si Zachary noon para harapin ito. Ngunit nang ilabas ang 2 anunsyo sa araw na iyon, muling naging matatag ang presyo ng stock. Kasabay nito, muling pinag-isipan ng mga nagdududa sa Knock Group at kay Zachary ang kanilang mga opinyon. Sa pagputol ng ugnayan kay Zora at pagtanggal sa kanya mula sa kumpanya, ipinakita ni Zachary na wala siyang kinalaman sa mga kasalanan nito. Lalo pang pinagtibay ng warrant of arrest mula sa pulisya ang katotohanan iyon. Gayunpaman, may ilan pa ring nagduda at inisip na ipinagkanulo ni Zachary ang kanyang tiyahin para mailigtas ang sarili. Pero kahit papaano, naging panatag na muli ang sitwasyon sa ngayon. Napakalaking ginhawa rin ito kay Charlotte. Ipinag-utos na ni Charlotte kay Lupin na magdala ng mga tao mula Erihal para ihanda ang sarili sakaling makipaglaban sa pamilya Knock. Ngunit habang handang-handa na ang lahat, biglang pumasok si Lupin upang iulat, Miss Lindbergh, tingnan niyo ang balita, dali. Anong balita? Binuksan ni Charlotte ang computer at nakita ang mga trending na balita. Lahat ng ito ay patungkol sa Knock Group. Headline pa lang ay labis na siyang nagulat. Nang e-click niya ito, lalo siyang napanganga. Mukhang nagkamali tayo ng pag-iisip kay Mr. Knock. Napabuntong hininga si Lupin. Hindi lang niya hinanap si Zora, kundi siya pa ang nagbigay ng ebidensya ng mga kasalanan nito sa pulisya. At tinanggal pa niya si Zora sa Knock Group. Bakit niya biglang ginagawa ito? Napakunot noo si Charlotte habang nag-iisip. Ano pa nga ba? Simple lang para kay Lupin ang sitwasyon. Pinatalsik niya rin si Chris, kaya malinaw na hindi niya hahayaan si Zora na makatakas. Nang mapansin niya ang pag-aalala ni Charlotte, idinugtong pa ni Lupin. Kahit pa hindi niya ito ginawa para sa iyo,
Makatuwiran pa rin na alisin si Zara na parang lason sa loob ng Knock Group. Sa investigasyon ko, nalugi sila ng daan-daang bilyon nitong mga nakaraang linggo. Kung nagpatuloy pa ito, baka gumuho na ang buong kumpanya. Tama ka, bahagyang tumanggaw si Charlotte. Ang pangunahing dahilan kung bakit inatake ni Danrick ang Knock Group ay para pilitin silang bitawan si Zara. Gusto niyang iparamdam sa halimaw na iyon kung paanong iwanan ng mga pinakamalalapit sa kanya at mawalan ng pag-asa. Talagang matalino si Mr. Lindbergh. Puno ng paghanga si Lupin sa pagkakabanggit kay Danrick. Hintayin na lang muna natin ang susunod na mangyayari. Utos ni Charlotte. Patuloy mong bantayan si Ben at ipagbigay alam agad kung may galaw sila. Opo, tumanggo si Lupin. Pagkatapos ay nanahimik ang silid habang pinagmamasdan ni Charlotte ang ulan sa labas. Nagulat siya sa ginawang aksyon ni Zachary. Pakiramdam niya ay bigla ang desisyon ito. Ano kaya ang nagtulak sa kanya para gawin ito? Naguguluhan siya kahit anong pilit niyang pag-isipan ito. Habang malalim siyang nag-iisip, kumatok ang isang bodyguard at nagulat, Miss Lindbergh, may babaeng nagngangalang Olivia na gustong makipagkita sa inyo. Sabi niya kaibigan niyo raw siya. Olivia, nagulat si Charlotte. Papasukin niyo agad siya. Opo, isinuot ni Charlotte ang kanyang jacket at nagtungo upang salubungin ito. Sa sandaling iyon, papalapit na ang bodyguard kay Olivia at Jeffrey. Nang makita ni Jeffrey kung gaano karangya ang lugar, tila siya ay natakot. Hinila si Olivia at pabulong na tanong, sigurado ka bang ito ang bahay ni Miss Wind? Bakit ang daming bodyguard? Bakit ang yaman ng lugar? Baka nagkamali ka ng bahay. Mr. Judd, ito talaga ang bahay ni Charlotte. Nakapunta na ako dito dati, paliwanag ni Olivia. Pero, Olivia, Mr. Judd, nagmamadaling bumaba sa hagdan si Charlotte. Charlotte. Nang makita nila si Charlotte, labis ang kanilang tuwa, lalo na si Jeffrey. Bigla siyang naiyak. Hindi ako naniwala noong sinabi ni Olivia na buhay ka. Pero ngayon, nakikita kong totoo ito. Buhay ako at maayos ang kalagayan ko. Napangiti si Charlotte at naluha rin sa galak. Matagal ko na kayong gustong dalawin, pero palaging may nangyayari. Patawad kong ngayon lang. Ipinaliwanag na sa akin ng tauhan mo at ibinalik pa ako sa Yaleview, dagdag ni Olivia. Nag-aalala kami sa iyo kaya naisip naming bumisita ngayong weekend. Mag-usap tayo sa study room. Pagkatapos imbitahan ng dalawa sa study room, inutusan ni Charlotte ang kasambahay na maghanda ng kape. Habang pinagmamasdan si Charlotte, naging emosyonal si Jeffrey. Sabi niya, pagkatapos ng insidente sa kasal, narinig namin ang tungkol sa nangyari sa iyo at kay Mrs. Berry. Talagang ako'y, hindi pa man natatapos, nanginginig na ang boses ni Jeffrey. Galit ako sa sarili ko na wala akong magawa. Kung nagawa ko lang, pinanagot ko na sana ang pamilya knocked. Mr. Judd, tapos na ang lahat. Huwag na nating pag-usapan iyon, paalala ni Olivia sa banayad na boses. Oo nga. Tama ka, bumalik si Jeffrey sa kanyang sarili. Sa kanilang paglalakbay papunta kay Charlotte, paulit-ulit nang pinaalala ni Olivia na huwag nang ungkatin ang nakaraan. May bagong buhay na si Charlotte ngayon, at kasama ang bagong direksyon na dapat niyang tahakin. Kaya't ayaw nilang makaapekto sa mga desisyon nito. Kamusta naman kayo nitong mga nakaraang taon? Tanong ni Charlotte upang ilihis ang usapan. Maayos naman kami. Nagsimulang ikwento ni Jeffrey ang tungkol sa mga pabrika. Yung mga pabrika na pinuhunan mo ay maayos ang takbo. Sa katunayan, nakapagtayo pa kami ng 4 na bago. Talaga, tuwang-tuwa si Charlotte. Mabuti naman. Sa ganun, hindi ko nabigo si ama. Tungkol naman sa pera mo, itinabi ko ito para sa'yo. Iniabot ni Jeffrey ang isang bank card at ledger. Heto ang mga account sa nakaraang 2 taon pati ang bonus na para sa'yo. Sa kabuuan, nasa 20 milyon. Hindi pa ganoon kalaki ngayon pero lalaki pa ito. Pakitago mo na lang muna para sa akin. Ibinalik ito ni Charlotte. Kukuhanin ko na lang pagkailangan ko. Sige. Tinabi ni Jeffrey ang mga gamit. Patuloy kong idadagdag ang mga dibidendo sa account mo. Tumanggo si Charlotte na may ngiti. Nakakatuwa sa puso ko na maayos kayong dalawa. Ako rin, sagot ni Jeffrey na tila gumaan ang pakiramdam. Masaya ako na maayos ka na.
Sa loob ng 2 taon, bumigat sa dibdib ko na hindi kita naprotektahan. Saglit siyang tumigil bago palitan ang paksa. Narinig kong nakipag-ugnayan ka na raw sa pamilya ng mama mo at napaka-impluwensyado nila. Tumango si Charlotte. Gaano sila ka-impluwensyado? Kaya ka ba nilang protektahan laban sa pamilya Noct? Tanong ni Jeffrey nang may pag-aalala. Bahagyang ngumiti si Charlotte. Magkatulad lang ang antas ng Lindbergh at Noct. Pero sa ilang bagay, mas mataas pa nga ang Lindbergh. Ano, ganun sila kalakas? Tuwang-tuwa si Jeffrey. Ayos. Hindi ka na nila kayang apihin. Huwag kang mag-alala. Buo ang loob ni Charlotte nang sabihin, wala nang makakaapi sa akin sa mundo. Mabuti naman, mabuti naman. Tumango si Jeffrey. Masaya na ako basta ligtas ka. Ang kinakatakot ko lang. Hindi na niya tinuloy ang sasabihin. Sa halip, binago niya ang usapan. Kumusta naman ang mga bata? Nakikita mo ba sila? Kasama ko sila. Pagkasabi ni Charlotte, narinig nila ang boses ni Jamie mula sa labas. Robbie, dali. Naghihintay na sa atin sina Fifi at Little Fifi sa labas. Papunta na ako. Narito ang mga bata. Tuwang-tuwa si Olivia. Ayos. Charlotte, natutuwa talaga ako para sayo. Pumayag ba ang mga Noct? Tanong ni Jeffrey na halatang nag-aalala pa rin. Hindi ba nila sila kukunin ulit? Si Zachary mismo ang naghatid sa kanila, sagot ni Charlotte na may ngiti. Huwag ka nang mag-alala, hindi na ako ang dating Charlotte Wynn. Ayos. Tuwang-tuwa si Olivia, nakakatuwang makita kung sino ka na ngayon. Huwag nating kalimutan ang mga aral ng nakaraan na huwag tayong pabibiktima kanino man. Naramdaman ni Charlotte ang bugzo ng emosyon nang marinig niya ang sinabi ni Olivia. Naalala niya ang maraming bagay mula sa nakaraan, ngunit hindi niya maalala ang lahat ng detalye. Si Olivia lang ang naging tunay niyang kaibigan noon at malamang ay marami itong alam na mga sikretong impormasyon. Kaya ganoon na lang ang galit nito sa pamilya Noct. Talk. Sa mga sandaling iyon, may nais iulat si Lupin. Charlotte, aalis na muna kami. Sabi agad ni Jeffrey. Sigurado ka bang gusto mong ipagkatiwala sa akin ang perang ito? Oo, sayo ko na muna ipagkakatiwala. Sagot ni Charlotte na may ngiti. Kung kailangan ng dagdag na puhunan para sa pagpapalawak ng mga pabrika, gamitin mo lang ito. Ituring mo na lang bilang karagdagang investment mula sa akin. Sige, ilalagay ko ito sa talaan, sagot ni Jeffrey na kilala sa pagiging maingat. Tumango si Charlotte. Ipapahatid ko kayo palabas. Charlotte, biglang naglakas loob si Olivia at nagsabi, gusto kong manatili rito sayo. Ha, nagulat si Charlotte. 2 taon na ang nakalipas mula nung hindi ko nagawang protektahan ka, at daladala ko yun hanggang ngayon. Kung sumama lang sana ako sayo at kay Mrs. Berry noon, baka buhay pa siya. Kahit hindi man ako nakatulong ng malaki, sana man lang natawagan ko ang pulis. Punong-puno ng guilt at emosyon ang tinig ni Olivia. Alam kong malakas ka na ngayon at hindi mo na ako kailangan. Pero baka pwede akong tumulong sa pag-aalaga ng mga bata. Mas okay nang ako ang kasama mo kaysa sa ibang taong hindi mo lubos na kilala. Natuwa si Charlotte at naluha dahil sa sinabing iyon. Masaya siyang malaman na totoo ang pagkakaibigan nila ni Olivia noon. Matagal na niya itong gustong sabihin, dagdag ni Jeffrey ng mahina. Kahit maayos naman siya sa pabrika, palagi ka pa rin niyang iniisip. Mapanganib ang manatili sa tabi ko, may alinlangang sagot ni Charlotte. Huwag kang mag-alala, hindi ako natatakot, sabay tapik ni Olivia sa kanyang dibdib. Patay na rin naman ang mama ko. Mag-isa na lang ako ngayon. Malaking bagay para sa akin kung may magagawa akong tulong para sayo. Ha, wala na ang mama mo. Anong nangyari? Tanong ni Charlotte. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, pumanaw siya dahil sa sakit. Hindi gaanong lungkot ang nadama ni Olivia habang kinukwento ito. Matagal na rin siyang may sakit at bedridden. Pero nagising pa siya at nakasama ko kahit saglit, at doon ako sobrang nagpapasalamat. Namatay siyang payapa. Napaisip tuloy ako na kailangan kong suklian ang kabutihang loob mo sa akin. Ikaw ang tumulong sa akin para makahanap ng doktor para sa kanya. Kapag may problema ako noon, ikaw agad ang tumatayo para sa akin. Niyakap ni Charlotte si Olivia at tinapik ang likod nito. O sige, kung gusto mong manatili, sige.
Simula ngayon, ang tahanan ko ay tahanan mo na rin. Salamat, Charlotte. Naiyak si Olivia sa tuwa. Buti na lang. Gumaan ang pakiramdam ni Jeffrey. Dapat kayong dalawa ay mamuhay ng maayos. Huwag mo na kaming alalahanin. Pagkaalis ni Jeffrey, isinama ni Charlotte si Olivia upang ipakilala kina Dr. Felch at Hailey. Nang muling magkita ang dalawang matalik na magkaibigan, niyakap nila ang isa't isa sa tuwa. Nagkakilala sila dahil kay Charlotte at naging malapit kahit pagkatapos ng insidente ni Charlotte. Patuloy pa rin silang nagkakontakan. Ang dahilan kung bakit natagpuan ni Marino si Dr. Felch ay dahil sa impormasyong ibinigay ni Olivia. Ngunit noong ibinigay ni Olivia ang impormasyon kay Morgan, inakala niyang mga tauhan ni Charlotte Lindbergh ang naghahanap. Sa huli, naging maayos rin ang lahat. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Charlotte si Olivia sa lahat ng kanyang mga bodyguard at kasambahay. Inutusan niya ang mga ito na ituring si Olivia bilang sariling kapatid at paglangkuran ng buong respeto. Tinawag siyang Miss Peyton ng lahat, dahilan upang mamula siya sa hiya dahil hindi pa siya sanay. Sakto namang nagising si Ellie mula sa kanyang afternoon nap kaya isinama ni Hailey si Olivia upang makita ito. Nang maayos na ang lahat, sinimulan na ni Charlotte ang kanyang gamutan para sa araw na iyon. Lumublob siya sa isang batya ng gamot habang tinutusok siya ng mga acupuncture needles. Biglang pumasok si Lupin upang magulat. Miss Lindbergh, may nakuha akong impormasyon, na si Zara ay nagtatago raw sa bahay ni Henry. Kabanata 130. Nagulat si Charlotte sa narinig, kaya bigla siyang napatigil at napangiwi sa sakit mula sa mga karayom. Dahan-daang lumabas ang dugo. Habang nasa gamutan, hindi ka pwedeng ma-stress, sabi ni Dr. Felch mula sa kabilang kwarto. Kahit ano pa yan, mamaya na yan. Labas muna kayo. Opo, pasensya na, sagot ni Lupin habang lumalabas agad. Charlotte, kailangan mong manatiling kalmado. Pwede mo na lang harapin yan pagkatapos ng gamutan, sabi ni Hailey habang inaalaw siya. Tumusok ng mas malalim yung mga karayom dahil sa pagkabigla mo. Masakit pa ba? Oo, halos hindi na makapagsalita si Charlotte sa sobrang hapdi. Nanginginig siyang nagutos, Hailey, sabihin mo kay Lupin na ipunan ang mga tauhan at hintayin ako. Charlotte, sige na. Gusto sana ni Hailey na pakalmihin siya, pero sa nakita niyang desperasyon ni Charlotte, nag-alala siyang baka lalong ma-stress ito. Kaya wala siyang nagawa kundi sundin. Nakahanda na si Lupin sa labas at agad tumugon nang marinig ang mensahe ni Hailey. Huwag kang mag-alala, Miss Lindbergh. Ako na ang bahala. Makinig ang lahat. Ihanda ang mga sasakyan at mag-armas. Pagkatapos ng gamutan ni Miss Lindbergh, aalis na tayo. Opo, dahil sa kaguluhan, lahat ng nasa bahay ay kabado. Mabilis na pumasok si Mrs. Ralston sa kanyang kwarto at tinangkang tumawag. Napansin ito agad ni Lupin kaya kinuha niya ang telepono ng may respeto. Mrs. Ralston, labis kayong nirerespeto ni Miss Lindbergh kaya hindi namin kayo sasaktan. Pero kapag ginawa niyong ipagkanulo siya, hindi kami magdadalawang isip. Hindi, tarantang sagot ni Mrs. Ralston. Hindi ko siya ipinagkakanulo, ako'y. Hindi siya makapagsalita agad. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Sa huli, pamilya pa rin silang lahat. Ayokong magkahiwalay sila dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Sana nga ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lang ito, sagot ni Lupin na kunot ang noo. Paumanhin po, Mrs. Ralston. Inutusan niya ang mga bodyguard. Bantayan sila. Huwag hayaang tumawag kahit sino. Opo, binigyang bantay ng mga bodyguard ang mga tauhan ng pamilyang Knock para walang makatawag palabas. Sa loob ng kwarto, kabadong-kabado si Sam habang nagsasali ng kape. Nanginginig ang kamay niya sa kaba sa mga nangyayari. Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo lang ang trabaho mo, payo ni Dr. Felch. May kikipaglaban po ba si Miss Wind kay Mr. Knock? Maayos naman sila kaninang umaga. Bakit parang magkakaaway na sila bigla? Huwag mong panghimasukan ang mga hindi mo dapat alamin. Tayo'y mga doktor lang. Tahimik na uminom ng kape si Dr. Felch at halatang ayaw makialam sa desisyon ni Charlotte. Opo, hindi na muling nagkomento si Sam. Habang nakababad sa tubig na may gamot, nanginginig sa sakit ang buong katawan ni Charlotte. Pero mas masakit pa ring isipin ang mga ginawa ng pamilyang Knock sa kanya.
Paulit-ulit niya silang pinatawad alang-alang sa mga bata. Pero imbes na magsisi, sinamantala pa nila ang kabutihan niya at lalo pang lumampas sa mga hangganan niya. Kalma ka lang. Mag-focus ka sa gamutan, mariing sabi ni Dr. Felch nang mapansin niyang balisa si Charlotte. Ano mang plano mo, kailangan mo ng malusog na katawan. Kapag nagpatalo ka sa galit, babalik ang lason sa loob mo at hindi ito mailalabas. Kaya pag-isipan mong mabuti ang mga desisyon mo. Napapikit si Charlotte sa narinig. Pinilit niyang alisin sa isipan ang paghihiganti dahil alam niyang kailangan muna niyang gumaling. Dahil sa biglaang emosyon niya kanina, kumalat ang matinding kirot sa buong katawan niya. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili, Charlotte, kalma lang. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa hayop na iyon. Hindi worth it ang pamilyang yan na puno ng kasakiman at walang utang na loob.